Hello mga madam! Isa sa mga naging trabaho ko sa Pilipinas ay yung nagtrabaho ako sa travel agency. Nakita ko yung ads nila sa newspaper tapos malapit lang dun sa bahay ng tita ko kaya sabi ko okay to sa akin. Madalas din kasi akong nauutusan nun papunta doon kaya sabi ko one of these days idadaan ko yung resume ko. So eto na nga one time nautusan ako papunta doon hapon na sabi ko idadaan ko muna tong resume ko bago sila magsara. So ang plano ko drop and go lang. Kasi inaantay na rin ako ng tita ko at saka magsasara na rin yung agency. May binigay kasi si mama, ibigay ko daw sa tita ko. Inaantay daw nila ako bago sila umalis. Sabi ko mabilis lang naman, idadaan ko lang yung CV ko. So eto na nga, pagbigay ko ng CV ko, pinag-antay ako ng konti. Sabi 2 minutes lang daw. Kasi may ibibigay sa aking receiving copy. O di sige. Ayun na nga, pagbalik ni kuya, yung kumuha ng CV ko, sabi niya pasok ka na, i-interviewin ka ni boss. Naku, yari. Una, nakamaong sandals at t-shirt lang ako noon. Casual talaga. Tapos, kumusta naman yung buhok ko? Halatang mahangin sa labas. Busit na yan. Tsaka, Diyos ko, yung pawis ko. Galing pa akong QC, papuntang Malate, nag-jeep lang ako. Umpisa pa naman noon ng rush hour, ang sikip sa jeep. Pawis na pawis ang lola nyo. Sabi ko, bahala na to. Sige, go. Interview. Diyos ko, namutla ako kasi pag akyat ko dun sa office, foreigner pala yung amo, Egyptian. Hayop na yan. Pati yung kili-kili kong tuyo naman maghapon na mawis. Kung may sariling buhay lang tong kili-kili ko, nauna na dun. Iniwan na ako dun papunta sa bahay ng tita ko eh. Ito din si kuyang nag-assist sa akin. May pagkadaot din. Di man lang tumimbre na mag-i-English pala ako. Kahit man lang sana na i-practice ko yung yes or no, up and down, left and right na English ko. Anak, wag maikalembang yung laruan mo. Nagbablog si mami. Istorbo ka. Charot lang. O edi ayun na nga, ang daming tanong, interview, keme. Mabusisi, lahat tinanong. Pamilya, eskwela. Iniisip ko na nga kung tatanong niya yung suking tindahan. Tsaka kung nakabunot ba ako ng pulang sisiw nung elementary. Okay naman yung interview, inoferan ako agad kaso ang liit ng sweldo. Bago pa nga natapos yung interview, may side comments pa nga tungkol sa suot ko. Bakit daw nagpa-interview ako ng ganun? Sabi ko, malay ko bang i-interviewin mo ko ora mismo? Siyempre, mabait yung pagkakasabi ko. Baka mamaya, hindi pa ako natatanggap sa trabaho, nasisanti agad. Interview pa lang, nagmaldita ka na agad. Baka sabihin niya, you are fired. Di ka pa man din natatanggap. Ligwak na agad. Eto na nga, sabi ng boss, pag tinanggap mo yung offer namin, mag-start ka na sa Monday. O edi ayun na nga, natapos yung interview, pumunta na ako sa tita ko, lutang na lutang pa ako. Pagdating ko dun sa bahay ng tita ko, naku, galit na siya. Nag-hysterical, text ng text kay mama, nasa na daw ako. Ang dami na pala nilang miss call sa akin. Naka-silent kasi yung phone ko nung interview. Ayun pala, inaantay nila ako kasi hinahabol nila yung huling biyahe ng bus. Wala na, hindi na sila aabot kaya madaling araw na sila babiyahe. Ayan, napagalitan tuloy ako. Ito ngayon, pauwi ako ng bahay, nagre-ready ako. Paano, alam ko papagalitan din ako ni mama. Pagdating ko, bakit ba ang tagal-tagal mong makarating doon? Sandali lang naman yung biyahe. Inabot ka ng oras-oras. Hindi na ako nag-explain. Sabi ko kay mama, may trabaho na ako. Hindi yata ako naintindihan. Sabi niya, ano? Sabi ko ulit, may trabaho na ako. Mag-uumpisa na ako sa Monday kung tatanggapin ko yung sweldo. Kaso maliit lang eh. Naku, si mama biglang bumait. Sabi sa akin, ay talaga ba? Paano nangyari? May interview ka? Uy, grabe. Sabi ko, oo nga, meron na. Tatanggapin ko ba? Ang liit eh. Hindi kasya sa akin. Kahit sa akin lang, hindi kasya yung sweldo. Magkano ba? Tapos ayun, sinabi ko sa kanya yung sweldo. Sabi naman ni mama, okay lang yan, stepping stone. Ganun talaga pag unang trabaho. Mababa yung pwesto, mababa yung sweldo. Ang tawag dyan, career development. Di bali, wag ka mag-alala, tutulungan na lang kita kapag kinulang ka. Sabi mo naman, after 6 months, may increase ka na, kaya okay lang yan, kakayanin mo na. O edi, tinanggap ko na nga yung trabaho. Eto na, first month, okay. Hindi kasya sa akin yung sweldo, kaya tinulungan ako ni mama, bigay ng pera. Second month, 20 pa lang, wala na naman akong pera, o bigay na naman siya, okay lang. Naku be, pang third month, hindi na kinaya. Nagsalita na talaga. Ano ba naman yan, may trabaho. Pero kahit sarili mo lang, hindi mo pa kayang suportahan. Sabi ko kay mama, sabi mo tanggapin ko, tutulungan mo ko. Di ba nga? Career development. May career development pa kayong alam ng amo mo. Pareho lang kayong budol ng amo mo. Pag-untugin ko kayo eh. O sige na, pengi ng pera. Wala akong pamasahe. Sabi niya, tawagan mo yung amo mong Egyptian. Sabihin mo, pahiramin ka niya ng camel. Yun yung gawin mong service papuntang trabaho. Huwag ko sa inyong dalawa. Lo, sabi mo career development.